Sa kaugnay na balita, lilipad patungong Czech Republic ang kinatawan po ng Department of Justice o DOJ ngayong linggo para po ayusin yung paglilipat ng kustodiya sa bansa ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ilang opsyon naman ang inilatan ng gobyerno para matiyak na maibabalik sa bansa si Ko. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, may tuturing ngayon ng Department of Justice na 100% yung impormasyon na nahuli na nga itong si dati Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Czech Republic. At bagamat wala pang patunay na o ebidensya na maipakita nga ng pagkakaaresto nito, tiniyak nilang mailalabas ang mga ebidensya o proof pagtungo nila sa bansang Czech Republic matapos ang kanilang pakikipagpulong sa mga otoridad sa nasabing bansa. Habang isinasaayos pa ng gobyerno ng bansa para maiuwi na sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico, kinumpirma ngayon ng mga opisyal ng Department of Justice na tutulak sila sa Czech Republic para sa agarang pagguha kay Zaldico at maiuwi na ito sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, layon ng biyahe na makausap ang Ministry of Justice ng nasabing bansa kaugnay sa umano'y pagkakaresto kay Zaldico na nauna ng inanunsyo at kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I cannot render opinion na hindi ako aware dun sa factual setting. But what I can tell you, I've just met with the Secretary of Foreign Affairs. The relationship is good, diba? The relationship is good. The communication channels are open, so we continue talking to each other and trying to understand the needs and wants of each other, of each country, basically. Igagalang ng pamahalaan ng Pilipinas ang makabatas ng Czech Republic sa proseso ng pagpapauwi kay Ko. Ngunit nananatiling kumpiyansa ang Department of Justice na may babalik ito sa bansa. Kabilang sa mga opsyon na tinitignan ay ang deportation o extradition upang mapabilis ang pag-uwi nito sa Pilipinas. Sa ngayon kasi, di ba, yung pinahayag na nito ni Yusek Raul, di ba? Ang unang top option, pinakamabilis yung deportation. Di ba? Isa ring option is yung extradition. Diba? Pero marami pa tayo bang tinitingnan. Nakita na rin natin, diba? Alam nyo, sa relasyon ng iba't ibang bansa, diba? Meron pinagbabatayan, yung mga pinagkasunduan na. Extradition treaty, international agreements. Gayunman, hindi pa matiyak ng DOJ kung gaano katagal ang proseso dahil nakadepende ito sa magiging resulta ng pakikipag-usap ng delegasyon sa mga opisyal ng Czech Republic. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong impormasyon ng Department of Justice kaugnay sa umano'y pagkakaroon ni Zaldico ng Portuguese passport. Aminado ang pamahalaan na posibleng gumamit ng mga legal na hakbang ang kampo ni Zaldico para maantala ang proseso ng kanyang pagpapabalik sa Pilipinas. Ngunit tiniyak ng DOJ na gagawin nilang lahat ng paraan para mapanagot ito sa batas. Sa ngayon, wala pa ring impormasyon kung nagsampa na ng anumang legal na aksyon si Zaldico para labanan ng kanyang pag-uwi. Ang maliwanag, kung ano ang gagawin ng kanilang kampo at ng kanilang pamaraan, hindi natin kontrolado yun. Okay? Pero kung ano man yung plano nila na ayaw nilang humarap sa ating husgado, ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Gagawin natin lahat ng pamamaraan. At titiyakin ko sa inyo, hindi mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Zaldico. Sa Batala, Ali, pinanghahawakan naman ngayon ng gobyerno at ng Department of Justice yung magandang diplomatic na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic para maisakatuparan yung nasabing kahilingan. Sa Batala, nilinaw din na DOJ na limitado yung kanilang impormasyon na nakukuha sa ngayon dahil sa patakaran sa data privacy ng European Union at ang paglabas nga ng mga dokumento o larawan ng direktang magpapatunay sa kanyang pagpapakulong. Sinasaayos na rin ng DOJ yung kanilang paglipad ngayong linggo na ito. Sa ngayon wala pa silang ibinigay na petsa at eksaktong araw kung kailan sila tutungo sa Czech Republic. Ali. Okay, yun nga binabanggit na pamamaraan para maibalik sa bansa itong si Zaldico na ngayon ay nasa Czech Republic. Nabanggit mo ang deportation, yung grounds para hingin na i-deport dito, pabalik ng Pilipinas si Zaldico. Ano yung mga posibleng grounds for deportation?
Well, Ali, yung isa sa tinukoy ng Department of Justice, no, yung pagpunta nito or yung tangkang pagtungo sana nito doon sa border ng kabilang katabing bansa nitong Czech Republic. Pero hindi pa nila yan makikita sa ngayon dahil makikipag-usap pa rin sila talaga doon sa gobyerno at sa otoridad ng Czech Republic kung ano yung maaring gawin o ano yung posibleng mga remedies para agad na mapauwi itong si Zaldico at hindi na tumagal pa yung proseso. Pero depende pa rin daw, Ali, kung ano yung mapag-uusapan nila nung delegado ng ating bansa at ng Czech Republic kung ano yung mga maaring gawin para makuha yung kustodiya at mailipat sa ating bansa. Pero kumpiyansa naman sila sa ngayon na makukuha nila itong si Zaldico sa lalong madaling panahon para agad na masimulan na nga itong investigasyon muli kaugnay ng maanumalyang flood control projects, Ali. Oo, so parang nasa balag ng alanganin yung naiulat noon na mga holder siya ng Portuguese passport. Therefore, Portuguese citizen. Dahil kung siya ay hinuli sa German border for immigration violation na pwede siyang i-deport dahil doon. Dahil kansilado yung Philippine passport niya at marahil walang katotohanan na siya ay may Portuguese passport. Ngayon, dun sa punto naman ng pamamaraan na extradition, posible ba ang extradition ng walang tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic? Well, sabi ni Secretary Vida Ali ay isa rin yan sa kanilang tinitignan na posible nilang gawin. No? Baka yung pag-uusap na pagpunta nila doon ay magkaroon din ng kasunduan yung bansang Czech Republic at ng Pilipinas para mas ma-maximize pa nga yung kasunduan, yung magiging kasunduan at magawa yung another na paraan para maiuwi dito si Zaldico. Pero yung kanina kasi, Ali, doon sa tanong natin sa Department of Justice, medyo hindi pa ganun talaga kung base sa nakikita natin, no, ang inaasahan lang nila sa ngayon ay yung pagpunta nila ngayong linggo na ito at magkaroon ng 99% daw na resulta yung kanilang pagpunta doon na positibo silang maiuwi itong si Zaldico sa lalong madaling panahon, Ali. Kaya pagtugod ng pagka-opisyal ng DOJ dun sa nasabing bansa, magsasama na rin sila ng mga otoridad natin dito para kung sakasakali anuman yung mapag-usapan ay halimbawa ay naging maayos yung usapan at posibleng maiuwi na agad-agad si Zaldico ay agad-agad na nilang madadala pauwi dito sa ating bansa, Ali. Oo nga. Kapag request sila na ibalik sa Pilipinas, si extradite dito, walang legal na obligasyon dahil walang tratado. Meron lamang tinatawag na parang principle of reciprocity na pag sila naman ang humingi sa atin na i-extradite pabalik ng Czech Republic, we guarantee it under the principle of reciprocity, tinatawag yun. Ito ngayon is last question ka na lang. Ano ang maaaring gawin ni Zaldico para i-delay yung pagpapauwi sa kanya dito sa Pilipinas, whether through extradition or deportation? Well, doon sa sinabi kanina, Ali, no, ang natanong din natin yung ginawa ni, kung maaring gawin ni Zaldico, yung ginawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque, kaya hindi siya maaring makuha doon sa bansa kung nasan siya ngayon, hindi na rin kontrolado yun ngayon ng Department of Justice. Pero ang isa sa kanilang sinuguro, kahit pa may ganung pangamba, ay tiniyak nila na makukuha itong si Zaldico sa pamamagitan ng pakikipag-usap nila doon sa mga otoridad ng Czech Republic. Ano man ang mapagkasunduan, tiwala silang maiuwi pa rin itong si Zaldico. Pero sa base doon sa ating pagtatanong kanina, Ali, ay kung susundin yung proseso o kung magkakaroon ng proseso doon sa Czech Republic, ay baka umabot pa ng 2 linggo itong pag-uusap na ito bago maiuwi dito sa ating bansa itong si Zaldico. Pero kanilang pinoporsige na yung pagtungo nila ngayong linggo na ito agad-agad madala na rin paubalik dito sa bansa itong si Zaldico, Ali. Ang binabanggit mo, Erlo, yung ginawa ni Attorney Harry Roque na humingi ng asylum claiming political
persecution Asylum. ng gobyerno ng Pilipinas. Maraming salamat. Erlo Bringas, nag-uulat live.